Blessed morning, everyone. Mapagpalang umaga. Blessed morning po sa lahat-lahat. Yes. Kumusta po kayo sa umaga nito? Yes. Tayo mag-awit sa Panginoon. Diyos ay pag-ibig. Puso, kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan ba man. Ang sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Yes, Lord. Tunay ngang ikaw ang Diyos na aming napag-ibig, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na binigay mo sa amin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Lord, sa sukulang biyaya mo sa bawat isa po sa amin. Kami po ay malusog, masigla at malusog karamdaman. Masaya kami, may kagalakan sa puso, Panginoon, na gagawin po, Lord, ang gawaing ito, Lord, sa pagdi-devotional time every day po, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, hallelujah, sa aming pamulay-bulayan ngayon, Panginoon, sa mga bilang, chapter 7. Lord, salamat sa malinaw na pagbabasa at malinaw na kapahayagan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na espiritu, banal na presensya, Father God, para po, Panginoon, may kapahayagan ka maging sa kabilang screen, sa mga kasama naming ka-devotional time, Father God, Lord, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mangusap. May kapahayagan ka. Salamat sa mga matabang puso, mga matabang lupa, Lord, na Panginoon, puso na katulad ng isang matabang lupa na kataniman o pagtamnan ng iyong mga salita. Ito po'y titimo, Panginoon, sa aming mga puso, sisibo, lalago at mamumunga na mga bunga na mananatili. Salamat po, Panginoon, maging sa maayos na daloy ng gawain ito, Lord, maayos na daloy ng wifi, ng kuryente, Lord, sa lahat ng ginagamit.
na instrument, platform po ito, Lord, na para mapahagyag yung mga salita mo. Thank you, Lord. Wala pong iba ang maitaas dito, Lord. Walang iba sa kalagitnaan namin. Hindi kami ang makilala, ba't ikaw? Sa iyong makapangyarihang pangalan po, Yes, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay mamulay-bulay na naman sa salita ng Diyos. Isa pa daw ang awit. Ate John Min, gusto pang umawit si nanay sa pagpupuri. In the name of Jesus, meron sa ubo. Yes, Wala Lord. pong kapangyarihan na mag-distract po. ng mga bunga Yes, na mananatili. Salamat po, Panginoon, maging sa maayos na daloy ng Sa paanong gusto niyo? Yung alam natin na. Yung alam. Amen. Ate Jessica, Yes, blessed Lord. morning. Blessed Ate morning Let po. Salcida. Ate Lorna Mihares. Ate Jackie, blessed morning sa inyong lahat. Ate Celsi. No, sa Shopping lahat ng VIP. darating. Get Blessed exclusive morning. access and Thank you, membership. Jesus. Ate Subscribe Chingfong, now. Ate Tess. Salamat po. No, sa oras na ito, patuloy po tayong magpuri at magpasalamat. Ang ating mga awit sa Panginoon ay isang mabangong samyo sa harapan niya. Hallelujah. Nalulugod ang Diyos sa ating mga pag-awit. Hinahanap niya yung mga nag-worship. Sa umagang ito, hinahanap niya yung mga nag-worship o nagkakanta sa mga kantang makalangit, kantang makadiyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ating awitin ang buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Father God, salamat sa bawat araw Yes, na binigay mo sa Lord. amin, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord God. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay nagpawalang hanggan. Inuulit, sinasamba kita. Yes, Lord God. Dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Lord. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. kay
amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord. God, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord God. Yes, Lord, tunay ngang ika'y mabuti na sa amin pong lahat ay nagmamahal. Yes, Salamat po, Lord. Panginoon. May bagong kapahayagan ka sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, Yes, sa pagsama mo Lord. sa aming mga buhay, maging sa aming mga minamahal, yung mga minamahal na nanonood ngayon, nakikinig sa kabilang screen, maging magwa-watch nito sa live, maging sa silent viewer, and even sa magwa-watch nito replay, sa makakinig nito, meron kang bagong kapahayagan. Salamat po, Panginoon, sa anointing sa bawat isa mula dito, Panginoon, sa on-site, maging sa online. Lord, salamat sa kapangyarihan mo na dumadaloy sa bawat isa po Yes, sa amin. Lord. Lord, walang iba ang makakilala. Ikaw lang po, Panginoon. Kaluwalhatian mo, karangalan mo, pagpapasalamat. Sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen, at amen. Mapagpalang umaga, Ate Let Salcida, Ate Celsi, Ate Jessica, at sa lahat pang dumating, Ate Lita de la Paz, no? Ate Ching Fong, Ate Tess Ravignol, Ate Matilde Caumban de Luna, Ate Lorlinda, Ate Lorna, Ate Karin, no? At sa lahat pang nang manunood nito sa replay, sila Kuya Piping, si Piping Garcia, and even si Ferdlin Malabanan. This no? morning po. Blessed morning po Blessed sa morning inyong po sa mga lahat. masisipag at maririkit na Francisa. Amen. Hallelujah. Glory Mga to Francisa God. tayo ni Lord lahat. Glory to God. We love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Sipag at maririkit. Sige po. Hallelujah. Mahaba-haba po ang ating basahin from mga bilang, chapter 7, 1 to 89. Kaya mag-umpisa Wow. na po tayo. Yes, Amen. Lord. Salamat sa malinaw na pagbabasa at malinaw Yes, na mata Lord. at malinaw na kapahayagan sa bawat isa po sa atin. Praise to you, Amen. Lord. Hallelujah. Praise Yes, to you, O God. Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi po ni Ate Celsi, good morning po sa lahat. Good morning din po. At si Ate Jessica, blessed morning po, sabi niya. And sa lahat pang darating na magkukomment man hindi kayo magkukomment, kitang-kita tayo ni Lord. Amen. Ate Luzminda Martinez, lagi din pong nakapanood dito, laging nakapag-comment, and kayong lahat na hindi man kayo nababanggit minsan, nakakalimutan ng pangalan, pero si Lord hindi tayo nakakalimutan. Amen. Kilala niya tayo sa ating pangalan. Tinawag Yes. niya tayo sa ating pangalan. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Sige po, Nay. Yes, Ito na Lord. yung Blessed portion mo. morning po sa lahat. Nandito na naman po tayo. Inaasahan ko po at tulagang tunay na tayo ay pinagpala. Gagamitin niyo po ako, Lord, para mabasa ko na maayos ang inyong mga banal na pananalita. Amen. Hindi niyo po ako papabayaan. Hindi niyo po papabayaang mapahiya ang inyong pangalan dahil sa akin. Kaya salamat po, dakila naming Ama. Inuulit ko po, narito pa rin po tayo sa bilang. At tayo po ay nasa chapter 7. Amen. Isa lang pong itong paksa sa ngayon. Ang pamagat po nito, ang mga handog sa pagtatalaga sa altar. Yes. Una, nang ganap na matapos na ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayun din ang mga kagamitan doon. Ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito. 2. Nang araw na yon, ang mga pinuno ng Israel
na nakatulong sa pagkuha ng census 3 ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 toro, isang kariton na buhat, isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, 9. Tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. 6. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. 7. Ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson. 8. Ang 4 na kariton at 8 toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Itamar na anak ni Aaron. 9. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. 10. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. 11. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila na sa loob ng 12 araw ay tig-iisang araw sila na paghahandog para sa pagtatalaga ng altar. 12. Sa ganito, ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Yes. Ang pagbabatayan dito sa paghahandog ay ang ukol sa paghahandog nila bawat araw, bawat lipi, at ang pinuno ng lipi ay mababanggit. Nawala. Amen. Teka, nawala. Sorry po, ang flashlight ko. Bakit ganun? Yak. Lord. Kasi na-open mo po yung camera, nanay. Yeah, sorry po, Lord. Sige, pwede ipatuloy. Hindi ko makikita eh. Yes. Anong araw, lipi at pinuno ng lipi. Amen. Yes, sa unang araw ay sa lipi ni Huda. Pinuno ng lipi ay Naason, anak ni Aminadab. So ibig sabihin doon daw po sa unang araw ang nauuna ay ang lipi ni Juda at pinamumunuan naman ni Naason na anak na Aminadab. Ikalawang araw ay ang lipi ni Isaac. Isakar po na. Isakar. Yes. Sorry po. At ito po ay pinamumunuan ni Nathaniel, anak ni Suar. Ikatlong araw ay lipi naman ni Zebulon. At ang pinuno ng lipi ay si Eliab, anak ni Helon. Ikapat na araw ay ang lipi ni Ruben. Pinamumunuan ni Elisur,
anak ni Sedeur. Ikalimang araw ay lipi naman ni Simeon, at ito ay pinamumunuan ni Selomiel, anak ni Sorisaday. Ika-6 na araw si Gad. Ito ay pinamumunuan ni Elasar, anak ni Deuel. Ika-7 araw ay lipi naman ni Ephraim, at ito ay pinamumunuan ni Elisama, anak ni Amwed. Ika-8 araw ay lipi naman ni Manases, at pinamumunuan ni Gamaliel, anak ni Pedasur. Ika-9 na araw, ito naman ang lipi ni Benjamin. Pinamumunuan ni Abidan, anak ni Jejoni. Number sa ika-11 araw ay lipi naman ni ika-11 araw lipi ni Aser. Pinamumunuan ni Pagiel, anak ni Okran. Ika-12 araw ay lipi naman ni Neptali, at pinamumunuan ni Ahira, anak ni Enan. Ang mga handog na kanilang inalay kay Yahweh ay magkakapare-pareho. Isang malaking platong pilak na tumitimbang ng 1.5 kilo, ang isang mangkok na pilak na tumitimbang na 800 gramo ayon sa opisyal na timbangan. Ang malaking plato at ang mangkok ay parehong puno ng harenang hinaluan ng langis bilang handog na pagkaing butil. Isang gintong platito na tumitimbang ng 110 gramo at puno ng insenso. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang tupa na 1 taong gulang bilang mga handog na susunugin. Isang kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 2 toro, 5 tupa, 5 kambing, at 5 babaeng tupa na tig-1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. 84 to 88. Ito ang kabuuang handog ng mga pinuno ng Israel nang italaga ang altar. 12 malaking platong pilak at 12 mangkok na pilak na ang kabuuang timbang lahat-lahat ay 27.6 kilos. 12 platitong ginto na ang kabuuang timbang ay 1,320 gramo. Ang mga ito'y puno ng insenso. 12 toro, 12 tupang barako, at 12 kordero na tig-1 taong gulang, kasama na ang mga handog na pagkaing butil. Ang lahat ng ito'y para sa mga pagkaing handog. 12 kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 24 na toro, 60 tupang barako, 60 kambing, 60 kordero na tig
iisang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pangkapayapaan. 89. Nang pumasok si Moises sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagtigil ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng Ama na nasa Luklukan ng awa. luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Blessed morning po sa mga humabol na po noon. Nandiyan din po si Ate Tita. Blessed morning, Ate Tita. Ate Lorna Miharis, blessed morning. At sa lahat po, mula kanina hanggang ngayon, dito pa din po. Tayong lahat po ay kinausap ng Lord through sa ating pagbabasa sa salita ng Diyos. At ito po ay paano po yung mga Israelita o paano sila naghandog noon. Paano ang sinabi ng Panginoon sa kanila, no? Pero hindi po to hanggang ngayon ay ginagawa pa din, no, sa mga bagong mananampalataya na katulad po natin. Sa panahon po nila, may mga paghandog, may mga dito po sa 12 tribes, nakita po natin kung paano po nakita po no sa unang araw, sa ikalawang araw, pangatlong araw at ang mga may naka-assign bawat isa. So, atin po tong basahin uli ang atin pong tema ngayon ay ang paksa po ay ang buong listahan ng mga handog. Dito po to no, so bilang chapter 7, no? Numbers chapter 7, no, sa Tagalog version bilang kabanata 7. Ano po? Ang bilang kabanata 7 ay patungkol sa mga handog na mga pinuno ng Israel para sa pagtatalaga ng tabernakulo. Ito ang mahabang kabanata sa aklat kasi hanggang 89 po siya, pero maiksi lang po siya kung basahin. Pero pinakamahaba po itong aklat na sinasabi kasi dahil doon sa mga lipi at mga pinuno, isa-isa, unang araw, pangalawang araw, mga assignment. So dito po makikita kung paano sila binigyan ng mga assignment bawat tribo o bawat lipi, no? Ito ang pinakamalaking kabanata, pinakamahabang kabanata sa aklat ng mga bilang o numbers, no? Na naglalaman ng pantay na handog mula sa bawat lipi. Pantay-pantay po sila kahit na ang bilang nila ay mas marami yung pinakamarami ang sa Judah, no? Sa tribe of Judah, pinakamarami po sa bilang sila kasi ang kanilang bilang dito kung atin pong i-backward ang ating pamulay-bulay sa Judah is 74,000. Sa pagsag-census noon, no, ang bilang po ay 74,600, no? Pinakamarami sila. Pero dito po makita po natin na pantay-pantay po yung paghahandog. Kung ano yung inahandog sa tribo ng Judah, sa tribe of Judah, ganun din po ang kadami ang inahandog sa pangalawang araw sa Issachar na tribe, no? So makita po natin kung paano tayo tinitignan, kung paano sila tinitignan ng Diyos, kung paano ang paghahandog, pantay-pantay po, no? Hallelujah. Dito po makita po mga bahagi at nilalaman ng Kabanata 7, no, dito po sa talata 1 to 9, pagtatalaga ng tabernakulo at pamamahagi ng mga handog ng kariton at turo sa mga Levita, Gerson at Merari. Ano po, Gerson at Merari, kung makita natin dito sa 1 to 9. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po dito ay nangganap na matapos sa verse 1, basahin natin uli. Nang ganap na matapos na ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises. No, natapos na yung paggawa ng tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon. So, no, ito po ang ating istorya o ang kapahayagan ngayon o history ngayon about sa mga Israelita ay nakatutok po sa tabernakulo, kung ano po yung malapit na po, natapos po dito, ano po, nung ginawa na tabernakulo. At sabi dito, gayon din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitan ukol dito.
ng araw na iyon, sabi dito no, ng araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng sinsos. Ayun po no. So nakatulong sa pagkuha ng sinsos yung mga pinuno. Sila din po yung namuno dito. Ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 turo. Isang kariton ng bawat 2 angkan at 1 turo sa bawat angkan. So, pantay-pantay po yung inihandog nila. Yung mga pinuno, namuno sa pagkuha ng sinsos, yun din po yung namuno ngayon sa paghahandog. Ano po? So, dito po natin makikita. Andito po, sinabi ni Yahweh sa verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises sa verse 5, tanggapin mo ang handog bilang nilang ito upang magamit sa paglilipat ng tuldang tipanan. So ipaglilipat kasi 'di ba? Ano sila 'di ba? Naglalakbay po sila. Syempre palipat-lipat po sila. So dito po nakita ko po kanina nakita ko po na ang sinabi po, ito po yung nagtumiti po sa akin nung nagbasa si nanay, ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Saan po ipinagkatiwala sa mga Levita sa nakatakdang gawain? No? Sabi na sa 6, kinuha nga ni Moises ang mga kariton at turo at ibinigay sa mga Levita. No, maraming Israelita pero doon po sa mga tribo po ang Levita po pinagkatiwalaan. Hindi sila kasama sa listahan ng mga sinsos sa unang sinsos at 12, pero pinagkatiwala sa Levita yung sa paglilipat, no? Kinuha nga ni Moises ang mga kariton ng aturo at ibinigay sa mga Levita. Ang 2 kariton at 4 na turo ay binigay niya sa mga anak ni Gershon, no? Gershon. At ang ang 4 na kariton at 8 turo ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Si Merari at ang lahat ng nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron, sila po ay mga Levites o mga Levita. No? Ang tribo nila ay Levita. No? So sa 9, hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inilipat ang mga ito. So, mayroong assignment, yung mga anak ni Kohat, sila po talaga yung nagpapasan ng mga sagradong bagay. Sila po yung makahawak lang po sa mga sagradong bagay, katulad ng kaban ng tipan. Sila po yung sa mga gamit nito, sila lang po yung naglilipat, nakahawak. So, sila yung nagpapasan. So, ito po yun, hindi na nila binigyan ng trabaho pa, no? Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inilipat ang mga ito. So, ito yun ang mga pinuno kanina, nabanggit na po, unang araw, ang lipi ni Judah, pangalawa po ay kay Isakar, pangatlo, kay Zebulon, may mga kanya-kanyang pinuno dito. Yung namuno sa pagsinso, sila din po ang namuno sa paghandog. So ika-4, Ruben. Ang ika-5, ang tribe ni Simeon, lipi ni Simeon. Ika-6 ay kay Gad, tribe ni Gad. No, ika-7, araw kay Ephraim. Ang ika-8 kay Manases. No, so ika-9 kay Benjamin. Ika-10 ay kay Dan na lahi o lipi, ika-11 Asher, and ika-12 ay kay Naphtali. Ito po sila. Pero makita mo po na pantay-pantay po yung mga instruction na ihandog, pari-pareho sila sa dami. So sa talata 1 to 9, magpagtatalaga ng tabernakulo at pamamahagi ng mga handog na kariton at turo sa mga Levita, Gerson at Merari. Talata 10 to 88, sabi dito, paulit-ulit na paghahandog ng bawat pinuno ng 12 lipi ng Israel sa magkasunod na araw. So, unang araw, pangalawang araw, paulit-ulit na, ganun pa din yung hinahandog nila.
So, blessed morning din po, Pastor Ate Ching Fong. Blessed morning din po, no? God bless. Dito po, no, dito sa talata, sabi niya, ang ng Israel sa talata 10 hanggang 88, paulit-ulit na paghahandog ng bawat pinuno ng 12 lipi ng Israel na sa magkakasunod na araw. So, talata 89, ang pakikipag-usap ni Moises kay Yahweh mula sa luklukan ng Awa sa ibabaw ng kaban ng Tipan. Pagkatapos po nilang naghandog, nakipag-usap na po si Moises doon sa Panginoong Diyos o tinatawag din pong Yahweh. O isang Diyos na maraming tawag pero Diyos din po natin ngayon, no? So konteksto at aral. Pagkakapantay-pantay sa Diyos, no? Pagkakapantay-pantay sa Diyos, bagamat magkakaiba ang laki ng tribo. So mayroong marami, mayroong kunti, no? Mayroong maraming bilang, mayroong kunti sa bilang, pero pari-pariho po ang portion po sa paghandog. Ano? Pagkakapantay-pantay sa Diyos, bagamat magkakaiba ang laki ng tribo, pari-pariho ang halaga ng inihandog ng bawat pinuno ng lipi. Pari-pariho po, no? So, kung basahin natin ulit, ano po yung inihandog nila, ito ang kabuuang handog ng mga namin. In the name of Jesus. Sa Lord, salamat sa maayos na daloy ng wifi. Pasensya na po, puputol-putol po tayo, and glory to God. We pray, nandyan pa din kayo para makinig nito, no? Hallelujah, kasi ang pananampalataya ay nanggagaling po sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ano po? Amen. So, 12 turo, 12 tupang barako, at 12 kordero na tig-iisang taong gulang. Kordero ay isang tupa. Kordero, no? Na isang taong gulang lang, no? So kasama na ang mga handog ng pagkaing butil, ang lahat ng ito'y para sa mga pagkaing handog. Ano po? 12 kambing, no? Bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 12 kambing. Ang dami, ano po, mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung naalala po natin yung paghahandog ng kambing na ito po ay kung pagtubos sa kasalanan, ililihan po siya ang kamay ng mga leader nito sa pari, at ito po mayroong pakakawalan sa ilang. Yun po yung so yun po kapatawaran ng kasalanan, at mayroong susunugin din pong handog. So dito makikita mo po kung paano sila maghandog. 24 na turo, 60 tupang barako. Ang dami, 60. Ang dami bawat. 6 na po ba? 6 na pong. 60. 6 na po, di 600. 6 na po. Di ba po? No, 600. Tama ba po ako? 6 na pong. 60 lang po. 60, no? So, 6 na pong kasi tupang walang barako. naraan, no? 6 na po 60. 6 na pong kordero na tig-isang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pang kapayapaan. May handog pang kapayapaan, may handog para sa kasalanan, may handog na sunugin, no, para sa paghahandog sa Panginoon. So daming mga handog, pero pantay-pantay po ang bawat tribo. Makikita mo po kung ano po ipinahayag dito. Ano po? Pantay-pantay. Kahit na anong dami nila, pero pantay-pantay pa din yung kanilang, kung paano naghandog yung Judah, yung tribe of Judah, ganun din po kadami yung inihandog ng tribe sa Issachar, no? At ganun din po sa mga kasunod na mga tribo. So, pantay-pantay. Dito po, bagamat magkakaiba ang laki ng tribo, pare-pareho ang halaga na inihandog ng bawat pinuno ng lipi. Ginto, di ba? May ginto dito, may pilak, no? Sa pilak ay 27.6 na kilo, ang sa ginto ay 1,320 gramo, no, sa ginto. At saka yung mga hayop na inihandog. At saka yung harina, nandito po din, mga kariton na po, kariton kasi ang dami nila. Ano po? So, sa sunod maayos na paglilingkod, ipinapakita nito na rito ang practical na tulong, no? So dito po mga kariton para sa gawain ng mga Libita sa paglilipat ng tuldang tipanan. Ibig sabihin, ang mga Libita, hindi po sila kasali sa naghandog. Tingnan nyo po, yung mga Libita,
hindi po sila kasali. Ang mga tribo na itong 12 tribo ay hindi po kasali diyan sa bilang. Ang mga Levita, sila po yung nagsasagawa, sila po yung naglilipat, sila yung nasa sa paghahandog, sila po yun, pero hindi po sila kasali sa bilang. Ito po yung tulong, parang donation o parang offering po. Ano po, itong makita po natin, hindi po sila kasali ang mga Levita dito. Ayun po, no? So, maayos na paglilingkod, ipinapakita rito ang practical na tulong, mga kariton, na para sa gawain ng mga Levita. Kasi ang Levita po pinapakatiwalaan ng Panginoon sa time na ito, kasi time bound po ito, sa time lang po ito ng mga Israelita, sa time po ni Moises, ni Aaron, sa time nila, makita po na talagang sila lahat naghandog. Pero yung mga Levita ay sila yung nagsasagawa, no? Yung naka-assignment doon sa tabernakulo, sa tuldang tipanan. Sila po yung nagsasagawa ng mga paghahandog, no? So kasi hindi na nga po sinali din po yung nagbubuhat, iba din po yung trabaho nila, tagabuhat ng sagradong mga bagay sa kaban ng tipan. Ano po, so dito para sa atin ang lumang tipan o ang hindi lamang listahan ng kasaysayan, no, sa Old Testament, kundi ito po yung makita po natin na types of and shadows, no. Kita mo po kung paano din po naghandog ngayon, no, sa mga templo din po ngayon. So makita mo kung paano may apply ngayon yung mga noon, yung mga yan sa kanila ay sa ritual nila, hindi na natin ginagawa yung mga paghandog ng mga saan tayo kukuha ng 60 kung sa maraming sa mga tribes, no? So ibig sabihin hindi na ginagawa. Kung mayroon man tayong mapagkukunan, kung able man tayo na ito ay gagawin, hindi na ito applicable sa ngayon. Ano po? Yes, So Lord. makita natin na matupad kayong Hesus. Ito po ay isa lang pong shadow para sa Panginoong Hesus, no? Anino sa bagong tipan na si Jesus yung pinaka one-time perfect sacrifice. Lahat po ay nasa kay Panginoon na, sa Panginoong Hesus na, no, sa New Testament, no. So dito po mga listahan sa lipi, itong mga pinagkaloob na po lahat. Ano po? So para sa pagdadala 1 to 9, nakita mga kariton, 12 baka, kagamitan, mga pinuno, mga no, para tulungan ang mga Levita sa pagbubuhat sa tabernakulo. Mga kagabitang pilak at ginto, no, yun po nakita natin, mga isang platong pilak, timbang 130 shekel o doon sa timbang ng 27.6 at saka yung dito pong isang mangkok na pilak, timbang 70 shekel. Kung atin pong titingnan dito doon sa pilak po ay 27.6 na kilo at saka yung sa ginto ay 1,320 gramo. So makita natin kung paano dito, no, sa ang isang tabong ginto 10 shekel na puno ng kamangyang insinso. Puno siya ng insinso sa mga hayop. So peace offering, 2 baka, 5 tupa, 5 lalaking kambing at 2 kordero, no. So ang pinakamarami po sa offering dito po, makikita po natin dito kung paano po kumilos ang Panginoon. Hallelujah. So salamat sa Diyos. Pwede bang mahiram sa iyo, Nay? Ano po, kasi makita natin na meron po akong sinisearch, kasi hindi natin to kaya sa ating sarili na paano ba to unawain, no? Mayroon din mga ano natin tinitignan, no? So dito po natin makikita kung, no, sa sin offering sa atin po bilang mga tayo po ay mga born again Christian o mga Kristiyano, paano natin ito maunawaan, mas lalong mapalaliman sa ang pinakamahabang kabanata ito po yun, no? So 89 po siya na talata, nakasintro ito sa pagtatalaga sa tabernakulo. Sabi po dito ang sin offering and burnt offering. So tingnan natin po, no. So sabi dito sa konteksto nating binabasa, paano ito may paliwanag sa konteksto natin ngayon. Kung ikaw ay nagbabahagi o tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, no? So sa atin narito ang 4 na malalim na anggulo. Typology sa typology ni Kristo, ang katuparan ng mga handog.
sa atin pong mga Kristiyano, si Jesus ang katuparan ng lahat ng handog sa lumang tipan. No, hindi na nga niya naghahandog ngayon kasi may katuparan na sa lahat ng handog na ito at si Jesus po 'yon. So, ang sin at burnt offering ipinaalala na hindi na natin kailangan mag-alay ng mga baka at kambing dahil si Jesus ang Lamb of God na nag-alay ng kanyang sarili ng nag-iisa at magpakailanman sa krus, no? So, kailan nangyari kung konteksto ng kabanata, kailan nangyari? Naganap ito noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon matapos nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Yun po yung time na sa panahong kakatapos pa lamang maitayo at mapahira ng langis ang tulda. Sino ang mga pangunahing tauhan? Si Moises, dito po na tumatanggap ng mga handog. Yun po si Moises, ang mga pinuno o prinsipi ng lipi, mga pinuno ng lipi ng Israel, at ang mga angkan ng mga Libita. Yun po yung mga pangunahing mga tauhan dito. So mahalagang bahagi. So sa mahalagang bahagi dito, sabi dito, handog sa mga kariton at baka. Talata 1-9, nagpadala ng ang mga pinuno ng anim na natatakpan na kariton at 12 baka o 12 baka na binigay ni Moises ang mga ito sa mga Libita para sa paglilipat ng tulda. Kaya ito'y para paglilipat kasi maglilipat po sila ng tulda. Kaya yun po, may paghahandog bago nila magalaw po yung tulda, bago nila ilipat, may naghahandog. Sila yung nagtatrabaho, yung mga Levita. Pero yung mga naghahandog, sila ang kanilang pong trabaho ay ibigay yung mga kailangan po. No, yung baka, yung 12 baka, yung 6 na kariton, no, yung 6 na kariton na yung harina, so ibinigay lahat ng mga handog na iyon. Pero ang magsasagawa nito sa paglilipat ay ang mga Levita, iba yung magbubuhat. Ang magbubuhat ay ito yung pong lahi ni Kohat. So, ang anak ni Kohat nagpapasan sa mga sagradong bagay. Yung anak ni Kohat na Levita din po, sa Levites din po na sa tribe. So, dito, ang handog ay kusang loob o free will po yung paghahandog. Nagmula ng kusa at masayang puso ng mga paghahandog, hindi dahil sa pilitan. 2 Corinthians 9:7. No, 2 Corinto, pangalawang Korinto 9:7, sinabi ni Paul, God loves a cheerful giver. No? God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos yung mga nagbibigay na may kagalakan, di ba? Pantay-pantay sa harap ng altar, walang mas mataas, walang mas mababa sa atin pong i-reflex po natin, reflection sa ngayon. Tingnan nyo po, pantay-pantay, kahit na mayamang lahi o mahirap na lahi, marami o kunti, pantay-pantay po yung paghahandog. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat tayo ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Amen. So, ang pagsamba ay may detalye. Alam ng Diyos ang bawat sakripisyo mo para sa Kanya. Yan po, alam ni Lord ang bawat sakripisyo natin para sa Diyos. Sacrifice ng time natin everyday na nagmulay-bulay po tayo. Instead na mayroon tayong gawain sa umaga, pero nakataon kong busy yung mga tao, mga nanay, busy sa umaga, pero may time ka pa din. Congratulations, may time pa din tayo na makinig. Dalhin yung cellphone, katabi yung mga cellphone para makinig sa salita ng Diyos. Ang pagsamba ay may detalye. Alam ng Diyos ang bawat sakripisyo mo para sa Kanya. Amen. So, ang luklukan ng awa, sabi dito, ang kabanata ay, ang luklukan ng awa dito sa talata, the mercy seat o talata 89, ang kabanata ay nagtatapos sa talata 89. Kung saan, sa verse 89, kung saan pumasok si Moises sa tulda, sabi niya dito, at narinig ang tinig ng Diyos mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, mercy seat, sa ibabaw ng kaban ng tipan. Ang paliwanag, ito ang pinakasentro ng mensaheng sa mga Kristiyano, si Moises lang ang nakakapasok doon. Ngunit,
nang namatay si Jesus, napunit ang tabing ng templo. So, si Moises o mga pangulong pari lang po doon nakapasok sa kaba ng sa luklukan ng awa. Nandoon si Moises, kakausap niya ang Panginoon. Pero ngayon po, napunit ang tabing ng templo. Ang sabi po dito, ngayon, dahil sa biyaya o sa grace ni Lord, ang bawat mga Kristiyano, tayo po mga tinatawag na pinanganak muli o mga born again, pinanganak muli sa Espiritu dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, nakahari na po ang Diyos sa atin. Hindi po to about religion, pagkahari ng Diyos, Kingdom of God. No, sabi po dito, napunit ang tabing ng templo. Ngayon, sabi niya, dahil sa biyaya, no grace, ang bawat Kristiyano may kalayaan ng lumapit sa throne of grace sa Hebreo 4:16 upang makipag-usap sa Diyos Ama sa anumang oras. Hebrews 4:16. Basahin mo nga Ate Clement. Hebrew 4:16. Isa daw po. Hebrew 4:16. So, ang paliwanag dito, ang konteksto ng living sacrifice, tayo ang mga bagong libita. Tayo po yung mga bagong libita ngayon. No, hindi man nasabi, pero kung atin po itong i-reflect sa buhay po natin ngayon, makita po natin na makarelate po tayo sa ating mga paghandog din, no? So, ang paliwanag sa bagong tipan, ang bawat born again o mga believer, mga mananampalataya tayo sa Panginoon ay tinawag na royal priesthood, no? Sa 1 Peter 2:9, unang Pedro 2:9, wala nang iisang tribo ng pari. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos, mga lahing pinili, mga pari, mga maharlikang pari, kung tinawag natin, no? Lagi nating inuulit-ulit yung 1 Peter o unang Pedro 2:9. Click note nyo yan, no? Maging memory verse natin. Tayo po pala ngayon ay mga maharlikang pari na po, bayang pinili, no? So, ang hamon sa atin, no? Wala nang iisang tribo ng pari. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Ang hamon sa atin ay ibigay ang ating lakas. Ang ating lakas at yaman. Yaman tulad ng mga kariton at baka upang magpatuloy ang gawain sa ang Panginoon. Ayun na po, kung tayo pinagpala. So kung tayo pinagpala, hindi yan lang sa atin. Gagamitin natin yan para po mapalago po ang gawain ng Diyos. Katulad po, di ba, mayroong pinagkatiwalaan yung mga Levita, pinagkatiwalaan sila sa templo. Pero yung mga kasama mga tribo, sila po yung naghahandog ng kayamanan. Naghahandog po sila ng mga baka, kambing, tupa, at yung ginto, pilak, lahat pantay-pantay. Sa atin po, tinuruan po tayo na pantay-pantay, ika-10, di ba? Ika-10. Sa atin po, no, sa atin na pinapractice pa din natin yung ika-10 bahagi. No, pantay-pantay, halimbawa 100. Parehas naman tayo. Kung mayroon siyang 1,000,000 o nagbigay siya ng ika-10, ang tayo din po kung may 100 pesos, nagbigay tayo ng isa ka-10 So, ibig sabihin, pantay-pantay pa din ang pantay-pantay na paghandog. Kasi nga po ay tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Hindi po yun sa dami, kundi sa katapatan natin na naghandog. Amen. So, Yes, Lord. so wala Yes, nang Lord. iisang tribo. Ang hamon sa atin ay ibigay sa atin ang lakas, oras at yaman. No? Lakas, oras at yaman tulad ng mga kariton at baka upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon at ang pagpalaganap ng mabuting balita, Great Commission. No? Yung Great Commission, yung agenda. Ano po? So, sa iba't ibang denomination, hindi natin alam kung ano po yung proseso din po. Pero sa atin po dito sa CLGF, Jesus Agenda po ang ating isinishare. Palaganap at yung salita ng Diyos. Sa una, kung paano natin sila patanggapin sa Panginoon, sharean po muna natin sila ng Jesus Agenda. Nandoon po yung 5 guys, Roma 12:1. Amen. So, pasensya na po. Wala na po, isa na lang po ang nakabalik. No? Pasensya na po. Si Tess Robinyo, sabi niya, good morning po, Pastora Bergie, Ate Junmi, Nanay Mina, at sa lahat po. Yes po. Habang, sabi nga, habang nagluluto, nakikinig. Amen. Amen. So, pero nawala po tayo, nahina po ang ating signal. We pray na makabalik po kayo. Hallelujah. Hebrew
4:16 Oh, wala sige. naman. Ha? Wala naman. Wala bang Hebreo 4:16? Hebrews 4:16? Wala. Tanggal 4:12 lang. 12 lang. Ano kaya yun? Hebreo 4:16 dito eh. Hebreo 4:6 ata eh. 4:6. Hebreo 4:6. Magkamali kasi ang i. Hebreo 4:6. Amen. Salamat po. Sabi nga, yes po. Yes po. No, wala po. Sa 4:6 na lang. 4:6. Yes, Hebreo 4:6. Amen. Ay, 16. Nagkamali po. Walang mga number to. Sana. 4:6 ate. Ay, 5. Ito na ang 5 ate. Oh, ito ng 5. So, yan 6. Ito. Hebreo 4:6. Ang mga balita ay hindi nakapasok sa lupain ng Kapahingahan. kapahingahan dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring pumasok sa lupaing iyon ng kapangyarihan ng kapahingahan pala. Ulitin ko ha. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you po Ate Junmin. So sa ngayon sa oras na ito no, patuloy po tayo na sabi po dito paliwanag. No, sabi po ang konteksto na ito ay ang ating buhay ay a living sacrifice no ngayon. Hindi na po tayo naghandog ng mga daganon kadami na mga handog no. So pero pantay-pantay po ang tayo sa harapan ng Diyos. Pantay-pantay tayong tinitignan sa Panginoon, no? Kung magbigay tayo ng tithes, kung maliit man o malaki, sabi nga po niya, ay ano po, ang Panginoon ay nagbibigay sa minamahalo, iniibig niya yung nagbibigay ng may kagalakan, no? So dito po, ito ay tinatawag sa ngayon po, sabi po dito, Lord, salamat po Panginoon. No? So we pray na kung hindi man nakabalik po, maka-reply po, no? So naputol po tayo. Amen. So, dito mahalaga sa Diyos ang bawat individual. Kaya, paulit-ulit, maaaring itanong ng iba, bakit paulit-ulit na isinulat ang pari-parihong handog sa 12, sa loob ng 12 na araw? Pwede naman sanang ibuod na lang. No? Sabi po, ang paliwanag, ipinakita nito na mahalaga sa Diyos ang detalye ng iyong personal na pagsamba. No? So, hindi niya pinagsama-sama ang ating mga kwento. Gusto ng Diyos na isinulat at kilalanin ang pangalan ng bawat tao at ang puso ng bawat nagbibigay para sa mga Kristiyano ay patuloy na isang personal relationship with God. No? Ang sin and burnt offering paalala na hindi na natin kailangang mag-alay ng mga baka, kambing dahil si Jesus ang Lamb of God na nag-alay sa kanyang sarili, nag-iisa at magpakailanman sa cross. Ang kamanyan, yung incense, simbolo ito ng panalangin ng mga banal. Bahayag 5:8, kay Jesus may direkta na tayong access. Amen. Sa panalangin. Glory to God. Tingnan mo yung Revelation 5:8, ate, kung tingnan. No, ang harina at langis, ang harina ay simbolo ng banal na pamumuhay at ang langis ay ang banal na espiritu ng Holy Spirit na nananahan sa bawat born again o Revelation. oh, hallelujah. Ay, Opo. ayan. Revelation 5:8. Oo. Pahayag 5:8. No, salamat sa Panginoon. We pray. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat din dahil nakabalik po kayo. Ano po, nakabalik Ate Silsie. Amen. No, yes po habang nagluluto, nakikinig. Amen, no? So binigyan natin ng time si Lord. Nandiyan pa din si Ate Ching Fong
si Ate Tess Robinol, at sa lahat po ng makakasama dito, at sa lahat po na nandiyan pa din si Ate Lit Salcida. Amen. And amen. 5:8. Pahayag 5:8. Amen. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin sa mga hinirang ng Diyos. Amen. So, salamat sa Panginoon, no? Ayun po pala, yun po reflection po doon po sa mga mangkok na inihandog din po nila. At dito po, sacrifice, no? So, ating buhay po ngayon, bilang tayo po yung mga bagong pinili, wala na po doon na talagang nakabukod. Tayo po pantay-pantay sa harapan ng Diyos. So, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan at sa harapan ng Lord. At ang ating buhay ay living sacrifice po sa Roma 12:1, no? So, dapat po tayo po ay ihandog po natin. Ang pinaka-best na handog na po natin ngayon, ang ating buhay, ating time, treasure, talent para sa Panginoon. So, ngayon, hindi na po natin yan ginagawa, pero nakikita po natin ang Diyos kung paano po siya mapaluguran. Mayroong paghahandog. Sure po tayo doon. Mayroong paghahandog. No, hindi na nga po pareho noon na pantay-pantay nga po sila, no? Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pantay-pantay yung mga tribo. Pero ngayon po hindi na natin ginagawa ito, pero isa po ang hanggang ngayon ginagawa pa din natin yung paghahandog. Kahit na nagsacrifice na ang Panginoon ng dugo, ng buhay niya sa krus para sa ating mga kasalanan, binayaran na po tayo para yung handog para sa kapayapaan, si Jesus pa din yun, yung handog para sa pagtubos ng kasalanan. Hindi na po kailangan natin ng dugo ng mga hayop, ng mga hayop na sunugin, yung tupa, yung baka, yung kambing. Hindi na po kailangan na yung pakawalan sa ilang, yung atonement, pagtubos sa kasalanan, kasi may isang naghahandog na. Pero ang atin po ngayon, may nagtubos na sa atin lahat. Ang atin po ngayon, ang pinaka-best handog natin, kasi tinubos na po tayo ng Panginoon, tayo po ang pinaka-the best na handog, yung ating buhay. Living sacrifice, no? So, we pray na, no, araw-araw naman natin itong binasa, yung Roma chapter 12 verse 1. We pray na atin po itong ma-memorize na po, at hindi lang memorize, titimo sa ating mga puso na hindi na tayo mamuhay na compromise, no? Hindi na makiayon sa mundong ito, kasi ang pinaka the best na handog sa atin yung ating buhay sa Panginoon, no? Napapansin nyo po ba na minsan lang po pag makisali sa devotion na, makisali sa mga live streaming, kunti lang po ang views, nakikita nyo po ba? Pero at least binukod ka. Kasi bukod tangi po, binukod tayo sa Lord dahil kunti lang nga, pero kunti tayo, pero natutuwa ang Diyos. Binigyan natin ng time ngayon at everyday na mag-devotional time, no? Sabi nga po dito, kaya nga sa Roma 12:1, no, babasahin natin uli, no? Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Sino po yung nakikiusap sa mga taga-Roma? Si Pablo po yung nakikiusap, na sabi niya, ako'y bilang isang apostol, no? Kanya po itong sulat, no, sa mga taga-Roma. Pero para din po sa atin ngayon, may apply din po natin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And congratulations po sa ating lahat, dahil tayo po ay talagang pinili at tinawag ng Diyos
At hini po ang ating mga puso kasi hindi po lahat gusto po na manood na sabi ay marami akong gawin. Hindi po lahat ng mga tao may time po sa pamulay-bulay sa salita ng Diyos. Pero ito yung pinaka the best natin na ginagawa kasi yung mga trabaho natin dito sa mundo may retirement. At ang paglilingkod sa Panginoon, pagmulay-bulay sa Panginoon, sa salita niya, wala po itong katapusan. Hanggat may buhay pa po tayo. Wala pong retirement po sa paglilingkod ng Diyos. Kung dito sa Diyos, kung dito sa mundo, mayroon talagang retirement. Bakit po? Pag 65 ka na, hindi ka na nagtatrabaho. Pero dito sa paglilingkod sa Panginoon, wala pong retirement. And salamat sa Panginoon. We pray na tayong lahat ay nalinawagan po sa ngayon. Amen? So, salamat sa Diyos ngayong araw na ito. Tapos tayo agad. Yes, matatapos. 7:34 pa eh. No, sige na oo nga pala. 7:34 pa. Hindi yan masasayang. Your labor in the Lord is not in vain. Amen. Amen. So, paano yung mga pag-training kung hindi natin nadulog sa Panginoon ang ating mga Yes, buhay. amen. Kailangan tayong may intimate relationship sa Panginoon. Ano po, sige po, nanay. Amen. Pasensya na po, nawala po tayo talaga. Amen. At Ate Chingfong, amen and amen. Yes, sabi po. Ate Celsi, amen. So, thank you po. At nandyan pa din kayo sa kabila ng nawala po tayo ng mga ilang minuto. Amen. Sige po, nanay. Akin pong masasabi dito talagang ika nga paulit-ulit. Kaya paulit-ulit para ito higit nating maunawaan at maunawaan. Through pakikinig talagang maiintindihan natin ang lahat. Kaya ang lagi nating hingin, buksan ang ating puso para kung ano man ang kapahayagan, maunawaan natin yon. At dahil sa pahayag ngayon, ang talagang laging ipinupunto, gaano man kayo karami sa isang lahi, ilan man kayo o anuman, ang Panginoon Diyos ay talagang pantay-pantay ang pagtingin sa ating lahat. Katulad ng sinabi dito nga, may malaking lahi, may maliit na lahi. Kung ano ang hiningi ng Lord sa lahi na yon, ganoon din sa malaking lahi o maliit na lahi. Ibig sabihin talaga si Lord, ang pagtingin sa atin ay pantay. Kung ano ang ating makaya na handog, yun ay talagang napakahalaga sa Panginoon. Sapagkat ang tinitingnan dito ng Diyos sa atin ay kung ano ang laman ng ating puso. Paano tayo maghandog? Tayo ba ay napipilitan o ito ba'y talagang kusang loob? At ang unang-una sa lahat, talaga ba ang ating buhay ay handog natin sa Kanya? Kaya dapat tayo talagang maging magpakaayos. Iwasan natin ang anumang bagay na masama. Lagi ang isipin ay para sa ikabubuti. At talagang ang Panginoon Diyos ay nagsakripisyo. Minumukha sa isang anak ng Ama ibinigay sa atin. Siya ang tumubos ng lahat ng ating mga pagkakasala. Yes, sinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Pinagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Ganyan katindi kung magmahal ang Panginoon Diyos. Ang ipinupunto, tayo ay laging magpakabuti. At doon sa mga nababanggit lagi, ako ang inyong Diyos, ako ay banal, kaya kayo rin ay magpakabanal. Yes. Dahil tayo talaga ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Yes, Amen. yun ang aking masasabi. Ang Diyos, pantay-pantay ang pagtingin sa atin. Kaya dapat tayo ay maging maayos din ang pagtingin sa ating kapwa. Wala sa ating mataas sa patingin ng Diyos, walang mababa. Pantay-pantay tayo. Kaya lagi na lamang magpakabuti. Sikapin natin. Ang sinisikap ko nga talagang kahit anumang paraan, ako ay laging maka-attend ng devotional time na ito. Dahil itong isang unang-unang sakripisyo na kung saan maipakikita natin ang pagganti sa pagmamahal na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Gawin ang ating makakaya kung paano talaga makipag-ugnayan ng maayos sa Kanya. Dahil nasa nauna nga, tayo ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Bakit? Sapagkat nang tayo ay laging
pakipag-ugnayan sa Kanya. Tanging tao lamang ang pinaghirapan ng Panginoon Diyos na ililok, ililok na kawangis niya para tayo ay laging makaugnay niya. Kaya sa bagay na yan, dapat ako sinisikap ko talaga na makagawa ng bagay na makalulugod sa Kanya. Sa bagay, hindi sa paggawa ng mabuti tayo kaya tayo ay nagiging blessed, kundi dahil sa Kanyang habag. Kaya Lord, salamat sa inyong dakilang habag sa amin. Narito kami dahil sa inyong pagpapala, dahil sa inyong gabay, sa inyong patnubay. Dahil kung wala kayo, Lord, wala kaming halaga, wala kaming buhay, wala kami anuman. Sapagkat ang lahat ay sa inyo. Buhay namin inyo, kayo ang nagbigay nito. Kaya Lord, maraming salamat at nawa I claim na magawa namin yung lahat ng mga bagay na inaasahan ninyo na magawa namin. Sapagkat kayo ang mapagpala sa lahat, kayo ang tanging nakapagbibigay ng lahat-lahat na aming pangangailangan. Ama, maraming salamat at kami nawa, wag nawa, kami ay I declare. laging makagawa ng bagay na kalugod-lugod sa inyo. Maiwasan namin yung mga bagay na makapagbibigay sa inyo ng pighati. Amen. Kaya Ama, maraming salamat. Kayo ang aming tanging pag-asa. Wala kaming inaasahan kundi kayo sapagkat kayo ang lumikha sa amin at nagbigay ng lahat-lahat. Dahil nga Lord, kung wala kayo, wala kaming silbi. So, Lord, we cannot stand alone without you. Amen. Kaya lagi po kayo ang aming tinatawagan. Kaya ang papuri lagi, pasasalamat ay sa inyo. Yes, wala na pong iba. Salamat sa inyong sukdulang pagmamahal. At yun naman po lagi ang pagtingin nyo sa amin. Mahal na mahal ninyo kami. Kaya tulungan nyo po kaming makapaghandog din sa inyo ng pagmamahal. Dahil yun ang talagang laging iniuutos nyo. Unang-una, itinuro nyo sa amin pagmamahalan. Makilala namin ang masama at magaling at huwag kaming maligaw ng landas. Amen. Kaya maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po, Amen. Nanay, sa sharing. And Ate, ano po yung may idagdag mo po sa puso mo kung ano po, paano po maghandog. Amen. Akin, hallelujah. Akin kung paano maghandog. Ito ay sa puso ko kung paano ako maghandog. Kailangan unang-una ihandog ko ang aking sarili. At sa paghahandog na yun, malalaman natin na siya ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano masakit tayo mayroon, siya ang doktor. At manalig ka lang sa kanya ay talagang ikaw ay kung may sakit ay pagagalangin. Dahil siya naman lahat ang makapangyarihan dito sa mundo. At ang mga doktor ginagamit lang yun sa niya. Ay kung talagang mananalig sa kanya, siya na ang number 1 na doktor dito sa balat ng lupa. At Amen. siya talaga ang makapangyarihan, siya ang nakakalam ng lahat. Siya ay kapuri-puri, siya ay kabanal-banalan. Kaya nga tayo ay binabanal dito sa bilang na ito ay dahil sa bilang ay puro paghahandog, pagsisensus, pagbibilang ng mga tao, kung ilan. So, ngayong araw nga na ito ay nabanggit dito ang paghahandog ng mga pilak. Dito ay tayo naman sa ngayon ay wala naman tayong mga ganong pilak. Ang tangi lang natin maihandog ngayon ay pagpupuri, pagmumuli-mulay sa mga kanyang salita, pananalangin, at pagbibigay ng ating talagang sarili para sa kanya. At noong unang panahon niya ay ganito, talagang ngayon ay grace na tayo na lang ang maghahandog. Kung araw ng linggo, ang maihandog natin yung nakayanan natin, kung makakaya naman yung mga higit pa sa 10%, kung kaya namang ibibigay at ibabalik naman sa atin yun at buksan niya ang pintuan ng langit.
At sa mga dito nga sa ano ko dito sa noong unang panahon sa Old Testament na ito na bilang, ito'y dapat din nating mapag-aralan dahil marami ding tumitimo sa ating puso't isipan. Tulad niya ng pagka tayo'y nakakasakit, siya rin ang gumagamot sa atin, siya rin ang makapangyarihan. May mga doktor na mga ginagamit, ay siya rin ang nakakapagpagaling talaga para sa akin. Siya ang lahat-lahat at kapuri-puri. At sumampalataya lang tayo sa Kanya, ay ibibigay naman, kung hindi tayo nagkakasala, ibibigay naman niya lahat ang ating pangangailangan. At kung tayo nga ay, kung ano tayong lumabas dito sa mundong ito, ay ganun din tayong babalik. Kaya ayaw ko nang magmahal sa mga gamit-gamit, mga pera-pera, dahil wala naman tayong madadala kung tayo ay kukunin niya. Amen. At talagang tayo ay manampalataya lang sa Kanya, ay dadalhin tayo ni Jesus sa paanan ng Kanyang Ama, upang Amen. tayo ay maluwalhating makarating sa Kanyang paroroonan. Yes, Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you po, Ate Junmin. So, ngayong araw na ito, marami pong pagtuturo about sa mga paghandog. Pero ang pinaka-the best na handog po sa ngayon, no? Kasi iyan po ay time-bound sa time po ng mga Israelita, ni Moises, ni Aaron, sa time po ng mga Levita, mga 12 tribe ng Israel. Pero yun ngayon, paano natin may apply sa ngayon? Ang ating paghahandog ay wala pong katapusan. Gusto ni Lord na paghahandog ang pinaka-best na handog sa araw-araw ng ating buhay. Amen. So we pray na tayo po ay patuloy na ihandog at no compromise sa pangkasinlabutang mga bagay, kasi natagpuan na natin ang Diyos. Yes, siya po ay sabi nga, luklukan ng awat doon sa time na yun, yung kabanantipan, luklukan ng awat. This time po, siya po talaga ay mahabaging Diyos, suklo lang biyaya, nasa Kanya na lahat, grace. Pero, pag naunawaan natin na, dapat tayo ay mamuhay din ng naayon sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi, pag hindi po pa tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos, ganun pa din ang buhay natin, paulit-ulit na lang. Hanggang sa tayo po ay aalis sa mundong ito, aalis sa katawang ito. Kaya hindi po yung mundo ang matatapos po sa buhay na ito ay tayo. Totoo po naman yun, no? Kasi dapat dito pa lang, mamuhay na po tayo na parang nasa langit na. Ibig sabihin, may kagalakan sa puso, wala pong mga kaguluhan, wala pong mga atraso sa tao. Siyempre, pag may atraso sa tao, nagbibigay yan ng kaguluhan sa ating puso. Yes. Hindi tayo makakonsentrate, no? Kaya nga po, kailangan po, sa bawat salita natin, iisipin po natin na salitaan po ba ito? Hindi. No, maraming pong dapat nating tignan sa ating sarili. Kasi ang pinakahandog na ngayon, ay ang ating buhay. Hindi na po mga material na mga bagay. Yung pinakahandog na po natin, yung ating puso, no? Sabi nga po, i-offer natin, no? I-love na ang ating pag-ibig sa Panginoon kasi yung unang nagbigay ng pag-ibig. So, ayaw niya ng 50-50. Gusto niya buong puso na ihandog natin sa Kanya. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. No, lahat po yan, dapat ihandog natin kalakasan, lahat ng pati mga iniisip natin, mga nararamdaman natin, buong kaluluwa natin, ihandog natin sa Panginoon. Kaya, kung gusto natin na mamuhay ng kagaya ni Jesus, dito, nung nandito siya, na talagang kahit maraming persecution, hindi naman mawawala yun eh. Maraming mga nag-ano sa atin, maraming, ano po yung persecution sa Tagalog? No? Maraming nanlalait sa atin, no? Maraming mga naninira o hindi naman totoo. Kung totoo naman, repent lang din po. Kasi kailangan po, wala po tayong atraso sa tao. At yung mga utang natin, kailangang mabayaran. Kung may mga utang, kaya sabi ko, Lord, ayoko na mangutang uli. No, ayoko na mangutang uli kasi gusto kong wala pong sa puso pa lang. Kasi ang utang ay nakakagulo din sa puso. Kasi makukonsensya ka hindi makabayad, saan ka kukuha ng pambayad. No, marami pong mga
tayo lang po, tayo'y pumili. Kasi pinili natin na magulo ang ating buhay, tayo pa din ang pumili doon. We have a choice. Hindi po free will. Hindi pinakialaman ng Lord kung anong gagawin natin. Pero tayo po ang mag-aani kung ano pong ginawa natin. Kung anong itinanim mo, Yes. aanihin mo. Tanim ka ng away, aanihin mo away. Yes. Tanim ka ng utang, anihin mo din utang. Kaya wala pong free will. Binigyan tayo ng free will ni Lord. Tanim ka ng kasalanan, aani ka ng kamatayan. Mayaman si Lord, basta manampalataya So, ka sa sa ating Kanya. buhay ngayon, Yes, kailangan Lord. free will po tayo. Walang imposible sa Panginoong No. makapangyarihan sa lahat. Yes, pero Siya ang ating tagapagtanggol. yes, tagapagtanggol. Pag Sa katotohanan. magtanggol siya sa atin pag wala tayong ginawang atraso. Pero kung meron man, proteksyonan pa din, pero mananagot ka pa din sa ginagawa natin. Ayun, no? So, sa ating buhay, kailangan na free will. No, free will, ibig sabihin, kailangan pumili pa din tayo sa Panginoon kahit free will po ang pamumuhay sa mundong ito. Binigyan tayo ng kalayaang pumili, free will. Kalayaang pumili sa mabuti ka ba o sa masama, mamulay-bulay ka ba, hindi tayo pinakialaman. Wala pong Mga pakialaman. utang. hindi Pero kailangan po natin na mamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Pag Amen. sinabing kalooban ng Diyos, may kapayapaan sa puso, kagalakan, Yes. at makikita po Lord. natin yung kalooban ng Diyos. Kasi dito sa lupa para ng sa langit, no? Amen. Sabi nga niya, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa para ng sa langit. So, dito palang pinapractice na natin yung may kapayapaan. Amen. Pinapractice na po natin na manalig lang po ng buong Yes, buo sa Lord. Panginoon. Hindi sa mga tao, kasi yung mga tao may kahinaan talaga. Pero sa Diyos tayo manalig ng buong buo, magkaroon tayo ng kapayapaan Amen. sa puso at kagalakan. Yes, Lord. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Amen. Ngayong araw na ito, tayo po ay nagkanta. Salamat. At habang nagkanta, manalangin na lang din po ako kasi 8 po ay magklase na po si Ate Jun. Amen. Hallelujah. Maraming pong salamat. Ate Silsi nandyan pa din. Ate Tita, Ate Lorna, Ate Litzal Sida, Ate Chingfong, Ate Tess, Ate Jessica. Ate Jessica. Amen. At sa lahat-lahat po. Lorna Mijares. Lord, oh yes. Amen. Ate Lita de la Paz, manonood din po siya ng replay. Favorite mo. Amen. Salamat sa Panginoon. Ate Lorlinda. Si isa-isa. Ate Isa-Isa. Ate Teta po siya. Ate Isa-Isa. Siya po si Ate Teta. Salamat sa iyo. Lipardo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, kami po, Panginoon, ay nanalangin sa bawat isa. We pray, Lord, sa aming mga nakapanood dito ng lahat, Lord, mga even sa mga magpapanood pa dito ng replay. Salamat sa kapahayagan sa bawat isa. Salamat sa dalisay na puso. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan ng mga sakit at karamdaman sa lahat ng nakapakinig, nakapanood dito, Lord. In the name of Jesus, sa lahat ng mga provision, Father God, in the name of Jesus, pinaprovide mo na lahat ng mga pangangailangan po, Panginoon, ng mga kapwa na nakakapanood ngayon, Father God, in the name of Jesus, kapag pamilya din po, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorna Mijares, Lord, in the name of Jesus, we pray, we declare, Father God, sila at ang buong pamilya niya, Father God, yung mga anak niya, dalawa, si Axel, si Ivan. Salamat sa good health and protection at gandang relationship po sa mga buong pamilya nila, sa kanila mag-ina po, Panginoon. Salamat po sa pagsama mo, salamat sa kagalingan sa sakit at karamdaman po, Ate Lorna Mijares. And Heaven, Father God, sa kay Ate Ceci, Lord, hallelujah. Buong si Ate Celia, sa balayan ay po, Panginoon. In the name of Jesus, salamat po sa pagsama mo sa kanya, sa mga asawa, sa mga anak na dalawa. Din po, Panginoon, kay Ma'am Kimberly, kay Ma'am Lizelle, po, Panginoon, thank you sa mga papilis na natapos na po, Panginoon. Thank you na sa prayer po, Panginoon. And salamat din po, Panginoon, Lord, na lahat ng mga pangailangan nila ay kinatag protection din po sa kanya, sa buong pamilya niya, sa kanyang negosyo din po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat namin po sa TCLC for your glory. In the name
Teresa or Ate Rita Reyes Ibarra. Salamat din po, Panginoon, sa kanyang dalawang anak po, Panginoon. Hallelujah. Si Simon, si Sam, salamat na sila po, Panginoon, ay ang kaharian mo ay nangunguna na po sa kanilang mga puso. Sila na kahit saan man sila magpunta, Panginoon, Lord, Panginoon, magsamba at magpupuri sila sa iyo. Nakita po, Panginoon, in the name of Jesus, sa pagkakailangan nila, ginagawa na. Salamat sa gunit na protection and complete healing po para kay Ate Teta po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Len Sarsida at po sa Sarsida sa Madrid family, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa lahat ng mga asa sa buhay. Lord, salamat lalo na pinagpala sa Len Sarsida at ang Sarsida family. Thank you, Lord, sa good at protection and fasting family po, Panginoon. And we pray, Lord, na siya po, Panginoon, ay ibabalik mo sa kamalahan sa kanya in the name of Jesus. Salamat sa buhay ni Ate Len, sa siya po ay ginagamit. Marami po din siya na sharean sa buhay mo, ng kanyang mga dinadala dito, kay Kuya Ferdinand, si Titing, Mersha, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, makapangyarihan ka talaga, Lord, dahil ginamit mo kami for your glory. Marami din po salamat sa buhay natin, Nila Paz, Kuya Bob, sa panahon na ito na sila po ay busy, dahil nandun po si Pastor Nelia. Thank you, Lord, iniingatan mo sa bawat pamilya, at maging si Pastora, salamat sa pag-ingat mo sa kanya, sa camera of your blood, Panginoon, sa City Pastor, and sa na malalapit din pag-uwi. Salamat din po sa protection, Panginoon, sa lahat ng pagbiyahe nila. Yan, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa safe and sound, Panginoon, hanggang makarating din po siya dito. Hallelujah, in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa aming mga city pastor, sa mga city pastor, sa mga even po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, kay aming senior pastor, Franklin Benitez. Salamat sa kanya, pag-iingat mo sa kanya at sa buong pamilya. Good health and protection lagi, at sa mga business nila, kung ano man ang mga Lord, source of income din po nila, ay pinagpala mo din po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, na hindi man namin maisa-isa ang pangalan. Lord, si Ate Lorlinda, good health and protection, complete total healing na po ni Ate Lorlinda in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat makapanood pa dito, Lord, sa Ate Uli, dilapas din po na lagi din pong nanonood dito, ang buong pamilya nila, ni Ate Uli, Kuya Francisco, Panginoon, in the name of Jesus, ay pinagpala mo at lalo bang pagpalain at good health and protection lagi, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa po, Panginoon, na hallelujah, kay Nanay Mina, Tatay Norbing, at sa buong pamilya nila, good health and protection lagi, at lahat ng mga kailangan nila ay pinagginatagpo mo na. Salamat sa blessing sa blessing sa bahay na ito na dumadaloy, Panginoon, umaapaw, siksikligig at mga pagpapala, Father God, sa mga panahon po, Panginoon, sa pag-Sunday service po, Panginoon. Salamat din po na marami pong ipadala mo dito para makakapakinig din po sa salita mo, Panginoon. Ang buong niyugan, kaligtasan, at sila po ay makakikilala sa iyo, Father God. Magkaroon po ng Great Awakening of Revival sa lugar na ito, Lord. Mga bata, mga kabataan, nanay, tatay, lahat mga pamilya mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay makakilala sa iyo. Gamitin mo lang kami mightily for your glory in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon. Yes, Lord, isinasama na po namin sa panalangin si Ate Lorlinda, pinagaling mo na siya, pinalaya na sa sakit at karamdaman in the name of Jesus. And hallelujah, sabi nga po ni Ate Lorlinda, Lord, salamat sa tulong. Sabi nga po niyo, may message po si Ate Lorlinda, Lord, salamat sa 3 tao na ito. Naghahatid ng mga balita mo, ingatan mo sila, mo po sila lagi. Amen. Thank you po. Ano po, sabi ni Ate Celsi. Amen. Thank you po, Ate Celsi. God bless and bless you and your family. Hallelujah. Sa pasama po sa prayer, maalis lahat ng sakit sa akin. Yes, Lord. Ang lahat ng sakit ni Ate Lorlinda ay pinagaling mo na. Pinalaya mo na siya sa sakit at karamdaman. Lord, hallelujah. Makikita niya yung
buong manifestation ng kagalingan sa kanyang sakit at karamdaman sa pamagitan ng iyong mga latay. Tapos na po, pinayaran mo na to sa cross. Pero Lord, Yes, we Lord. declare, Lord, yung pananampalataya niya, palaliman pa niya, at Yes, mag-manifest Lord. yung kagalingan sa kanya. Thank you, Lord, i-honor mo yung faith ni Ate Norlinda na sa kanyang pagpapanalangin dito. Father, Ate ginagamit mo lang kami, gumawa ka na ng himala. It's sa buhay ni Ate Norlinda Argilias. In the name of Jesus, himala ng kagalingan. Lord, magmanifest sa buhay ni Ate Norlinda at sa lahat pong nakapanood nito at maging kay Ate Lorna Mijares. In the name of Jesus, Lord, at sa buong lahat na nakikinig nito, hindi man namin na-mention ang pangalan nila, pero ikaw po, Panginoon, nakakita kung sino pong nakakapakinig Glory nito to online, God. Panginoon, mga silent viewer, Father God, Glory Lord, to you, Panginoon, Lord. ipuin mo kanilang mga puso po, Panginoon, na Yes, meron kapahayagan at Lord. ito po ay Yes, titimo at Lord. i-apply Amen. sa araw-araw po, Panginoon. Lord, thank you po sa Amen. buhay ni Ate Junmin, sa buhay po ni Nanay, sa buhay po ng bawat isa na nandun sa kabilang screen, sa amin, Lord. sa aming mga anak, sa aming mga pamilya. Lord, sa lahat-lahat ng mga mahal namin sa buhay ay iniingatan mo lahat. Amen. Thank you, Lord. Kami po, Panginoon, ay taos puso na nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito dahil kami po, Panginoon, ay may nakahinga pa, isa pa sa na may hininga Yes. sa umagang ito, Amen. Lord. Yan ay blessings na po, Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. And salamat din Thank po, you, Lord. Panginoon, sa pag-aaral ni Ate Junmin. Salamat Glory sa to God. na knowledge, wisdom, and Yes, understanding Lord. at sa mga Amen. kasama nila sa CLGFTS, Lord, in the Amen. name of Jesus. Thank you sa mga teacher. Salamat po, Panginoon, sa knowledge, wisdom, and understanding din po sa mga teacher na ginagamit po sa CLGFTS. Yes, Thank you, Lord. Lord. Lord, Glory silang to lahat God, ay Lord. makapasa. Silang lahat po, Panginoon, ay makamit nila yung totoong pakipagrelasyon sa iyo and gamitin mo sila maitili na marami pang maaabot ng Yes, mga yes, kaluluwa, Lord. mga tao na madala sa paanan Yes, mo. Lord. Thank you. At marami pong salamat sa mga mula kanina hanggang ngayon. Yes, Lord, na salamat nakapanood, po sa inyong nakakapakinig. Lord, dinapos nila ang Salamat video po na kami ito. nakapakinig Mas sa lalo mo inyo. po silang Yes, pagpalain. opo. Lord, salamat Yes, sa mga salamat himala sa na inyo, mararanasan ng bawat Lord. isa. Yes, Thank Lord. you so much sa Yes, bawat yes, isa. yes, yes. Maraming salamat din po sa aking Everything anak is na well, iniingatan everything is mo. well. Mga Yes, Lord. Maayos, si Reven, si maayos. Eviv po, Panginoon, si Listen, at marami din pong salamat po, Panginoon, sa buong pamilya ni Reven. Iniingatan mo sa aking nanay, sa aking pamilya, sa aking nanay, sa aking mga kapatid po, Panginoon, at sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Lord, saan man sila naroon ngayon, ay iniingatan mo po sila at salvation po sa bawat isa. Saan man naroon, yung mga nakakapanood nito, Lord, salamat dahil iniingatan mo po sila sa lahat ng sakuna, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Hindi po sila mapapahamak, hindi po kaming lahat mapapahamak dahil iniingatan mo kami. Thank you, Lord, dahil sa ikaw ay nanguna. Salamat sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Balutin mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo. Kahit ano man ang gagawin namin, ipinagkatiwala namin ito sa iyo ng buong puso. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ate Cheng Pong, yes Lord, amen. Yes, Lord. We love you Glory all to with the love of the God. Lord. Glory Yes, to Lord. God alone. Love, Yes. love. Alam ng Heart. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. We love you all with the Yes, love Lord. of the Thank Lord. you. You are embracing me, Lord. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tilabot ko. Amen. Salamat Yes, sa Lord. Panginoon. Yes, Lord. Nandito ka sa Kilabot amin. Here. naman ang sigaw mo. Yes, Hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. Nandito kayo sa amin. Yes. Damang-dama ko, Lord. Amen. Amen. Nandito kayo. Salamat po. Yes. Maraming pong salamat, Thank you po, everyone. Lord. God Thank bless you, po. Lord. Thank you, Shalom po. Lord. Thank you. Yes. Hallelujah. Tayo po ay mahal na mahal ng Yes, Diyos. Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. No, see you po tomorrow. Mga bilang o chapter na po tayo, kabanata 8 na po. No, Numbers chapter 8. No, prepare ang ating heart at magbasa po tayo ng advance kung may times po tayo, no, kung may time. So dapat may time talaga, no, walang kung ano po. So, no, advance tayo para maunawaan natin ang mga salita. Ulit-ulitin natin sa pagbasa. Amen. Yes, Ayan po na Lord. si ate. Nag-aanda na siya. Wala pang teacher. Amen. Salamat sa Panginoon. Shalom po, everyone. Shalom, shalom sa ating lahat. Sige po, Amen, 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 amen. Yes, Lord. Thank you po.
Salamat. Mag-aaral pa po si Ate John Min. In the name of Jesus. We love you all.